Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin Senado na shock. Nako, Palasyo at Senado na nakakagulantang ang pahayag. Nako yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, ito mga kababayan, i-share na naman po natin ang mga nagte-trending na balita dito sa mundo ng social media. Ito nga mga kababayan, no, unahin na po natin itong si Yusek Castro. May bago na naman po siyang pahayag. Nako, kaya nga nasabi ko kanina dito sa thumbnail natin na Palasyo at Senado nakakagulantang na ang pahayag. Ito po ang pahayag ni Castro mga kababayan. Sabi niya po, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster, sa basurahan di umano, kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang katulad ni Vice President Sara Duterte? Ang tanong, bakit mo nasabi yan, Castro? No? Na magiging basurahan tayo kapag si Vice President Sara ang maging pangulo, no? Hindi ba basura na nga Ibig mong sabihin, basura na ang tingin mo sa sitwasyon natin ngayon? Well, good for you. Kasi nakikita mong basura na ang gobyernong ito. Di ba? Mas inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Wala talaga sa hulog ito. Although tatay niya po yun, pero marami pa rin Pilipino ang naumaasa sa kanya bilang vice presidente. 2 points ang gusto kong ilabas dito mga kababayan. Unang-una, ikaw ang nagsabi mo pa lang vice presidente po siya. So meaning, lumabas man po si Vice President Sara Duterte, may presidente pong naiwan, no? Hindi po presidente ang nawala diyan sa Pilipinas. Bakit? Hindi ba kaya ni President Bongbong Marcos Jr. ang tumulong sa ating mga kababayan habang wala si Vice President Sara Duterte? No? Pangalawang point ko dito mga kababayan, sabi niya dito, isang tao lang daw ang pinagsisilbihan, si former President Duterte. Nako po. Sa palagay niyo po ba, isang tao lang talaga ang pinagsisilbihan dyan ni Vice President Sara Duterte? Nakita mo ba yung taong nagtitipon-tipon dyan sa dahig? Sila po, no? Ang nasa likod kung bakit nandyan si Vice President Sara Duterte para makauwi na si former President Duterte, no? Yung mga tao dito nagtitipon-tipon, peace rally. Ibig sabihin, nasa likod po sila ni former President Duterte. Hindi lang po si former President Duterte ang pinaglalaban dyan. Ipinaglalaban po dyan itong mga nagpipis rally, mag-ano nga pala yung yung mga kababayan nating OFW. Mag-zero remittance. Di ba? Sila po ang nasa likod, mga kababayan. Hindi lang po iisang tao yan. Napakaraming tao po niyan mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dito kay Yusek Castro, no? Grabe naman po ito. Basura, maging dumpster daw ang ating bansa kung si Vice President Sara ang maging pangulo. Ako naman, hindi kaya ngayon na yun? Well anyway, ano po inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto pa. Ito naman po yung sinasabi kong sa Senado, sa Senate President Jesus Escudero. Meron din pong pahayag. Sabi niya po, una, mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC at hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon na gawin ito. Wala namang dayuhan na nanghihimasok doon.
Grabe. Hindi ko talaga ma-expect nga na marinig ito mula mismo sa Senate President natin, mga kababayan, no? Wala namang pending na kaso rito laban kay former President Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction ang Pilipinong huwes at pinasa natin sa dayuhan dahil nga walang pending case. Yun nga ang masakit, mga kababayan. Kahit man lang pending case, wala si former president dito. Tapos lilitisin nyo sa ibang bansa. Oh. Ang sabi ni Chis Escudero, nagsampa ng kaso sa ICC, hindi mga dayuhan, mga Pilipino daw. Diyan pa lang, no? Oh. Hindi po jurisdiction ang pinag-uusapan dito. Ha? Ang pinupoint natin dito, mga kababayan, sa sinasabi ni Chis Escudero, no? Na hindi naman daw mga dayuhan, no, ang sampa ng kaso sa ICC, kundi mga Pilipino rin. Bakit hindi nila isinampa na yung kaso dito sa Pilipinas? Sige nga. Dahil wala silang tiwala. Kung wala silang tiwala sa justice system natin, mga kababayan, anong ibig sabihin yan, Senate President Chis Escudero? Ha? May mali sa justice system natin. Kasi pumunta pa sila doon eh. Ibig sabihin kung gusto mo lang naman, siguro. Di ba? Kung magkakakaso ka, dalhin natin sa Netherlands, ganun ba? Yung mga gustong magkakaso dyan, na gustong pumunta sa the Netherlands, doon na raw kayo magkaso kasi okay lang naman. Kahit may justice system tayo dito, okay lang. Kasi choice nyo naman yan na doon magkaso. Ganun ba yun? Ganun kasi ang dating choice nila na doon sila magkaso kasi meron naman tayong ditong, meron po tayo dito justice system, no? Pero doon pa rin sila pumunta. Ibig sabihin, choice nila kung pumunta sila, kung saan man sila pumunta. Doon sila magkaso, mga kababayan. Ano bang masasabi ng natin dito? Justice system. Ano ang masasabi ng DOJ? DOJ pa yan eh. Isa rin yan eh. Diba? Yung mga hukom, yung mga judge, mga kababayan, ano kaya ang masasabi nila dito sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero? Baka pwedeng tanggalan rin ito ng lisensya. Opinion lang naman, mga kababayan. Kasi biruin mo, no? Meron tayong justice system dito. Pero dahil mas gusto nila doon sa ICC, doon na sila nag-diretso. Kasi nga walang pending case dito, doon na lang kasi walang pending. Yun nga ang masama eh. May pending case, wala si former president dito. Kaso. Tapos, lilitisin nyo sa ibang bansa. Ang rin, no? Ang gulo rin, no? Mga kababayan, ha? Ang gulo. Hindi ko alam kung anong gustong i-point out dito ni Senator Chis Escudero. Sabi niya naman, no? Hindi tinanggalan ng jurisdiction ang Pilipinong huwis. Kung hindi tinanggalan ng jurisdiction ang Pilipinong huwis, mga kababayan, sana dito muna nilitis si former Pilipino yan eh. No? Pag dinala mo na sa ibang bansa, walang jurisdiction yung mga Pilipinong huwis. Paano pa rin nalilitisin? Inandun na sa ibang bansa. Mukhang may mali dito sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero, no? Kahit sabi niya, sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction ang Pilipinong huwis na ipinasa natin sa dayuhan dahil walang pending case. Diba? I think tinanggalan talaga, no? Tinanggalan yun ng jurisdiction yung huwis natin para litisin si former President Duterte. Kung meron man yun nga, walang pending case, walang kaso. Anong lilitisin? Sa dami-dami nyo, sa 30,000 nagre-reklamo, wala man lang ni isang nakalusot. Diba? Well, mga kababayan,
Ano po ang inyong opinion dyan? Napapahaba tayo dito kay Senator Chis Escudero. I-comment nyo na lang mga karibin natin at eto pa. Eto. Senator Amy Marcos. Nako. Ito pong sabi ni Senator Amy Marcos. Hindi ko na magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang indablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Tulad ng aking sinabi mula sa simula ng panahon ng halalan, mananatili akong independyente. Higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So isa lang pong ibig sabihin nito mga kababayan. Senator Amy Marcos believes, believe that hindi po nakamit ni former President Duterte ang katarungan sa pag-aresto sa kanya. 'Di ba? Maging doon po sa kanilang hearing sa Senado ay ganun na ganun po ang punto. Kaso nga lang hindi rin tayo satisfied, pero at least lumabas man lang, nalaman man lang ng taong bayan kung ano yung mga alibay na mga hudas. 'Di ba? Ano po ang inyong opinion dito mga kababayan na hindi na po sasali sa alyansa, sa pangangampanya ng alyansa si Senator Amy Marcos. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video. Si Senate President Chis Escudero din pa rin po. No? Sa ayon po kay Chis Escudero, GAA 2025 is clean. Nako, tapos na ba yung hearing? Hindi pa yata eh. Nakapag-desisyon na po ba yung korte na malinis talaga? Hindi pa nga nakagsalita si si Kimbo. Hinaantay natin yun eh. 1 hour ago from Daily Tribune, Senate President Chis Escudero reassured the public that the Bicameral Conference Committee BICAM report on the 2025 General Appropriations Act or GAA was properly processed, addressing concerns ahead of Supreme Court hearing on the budget's constitutionality. Yan, mukhang nagpaparinig lang ng pampala, no? At the forum on Wednesday, ngayon yan, mga kababayan, no? March 26, Escudero emphasized that both Senate and House of Representatives followed due process in finalizing the budget. Sa due process pala ng bicameral report, mga kaubayan, may blanco pala. Part ba ng pagkakaroon ng due process yung mga blanco? Tatanong lang po mga kaubayan, no? Kasi they are very sure, no? Na dumaan sa tamang proseso or sa due process yung pagpa-finalize ng budget. Ang tanong ng taong bayan or tayo, personal po tayo nagtatanong, mga kaubayan, di ba? Parte ba ng pagkakaroon ng due process na sinasabi ni Senate President Chis Escudero yung magkaroon ng blanco sa report? Ayun lang. Kung yan po ang due process, ay wala tayong magagawa, di ba? Tanggapin na natin yan. Due process pala ang magkaroon ng blanco sa BICAM report. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto na, simulan na po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balita sa wakas makakamit na ang matagal na inaasam ng taong bayan. Ito rin yung pasasalamat ng marami sa ating mga kababayan matapos lumabas ang balitang buo na ang team para sa Legal Counsel Defense ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tinatayang may 4 hanggang 5 abogado at bagamat ay hindi pa sinabi ang kanilang mga pangalan ay tiyak na isa sa kanila ay isang Pilipino.
Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, handang magtrabaho sa susunod na linggo ang legal defense team ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kinumpirma ito ni Atty. Nicholas Kaufman, ang lead counsel ng dating Pangulo na na-finalize na ang kanyang team. Ayon kay Kaufman na isa sa mga miyembro ng kanyang legal counsel ay isang Pilipinong abogado. Binigyang diin naman ni Vice President Sara Duterte ang kalagaan ng pagkakaroon ng isang Pilipinong lawyers sa defense team. Tinatayang binubuo ng 4 hanggang 5 abogado ang legal team ni Duterte. Isa sa kanila ay nakausap na di umano ni Vice President Sara Duterte at magsisilbing assistant counsel ng defense team. Samantala ay nininaw ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag niya sa Senate investigation tungkol sa posibilidad na hindi na makakauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa kanya, hindi ito nangangahulugang nawalan na ng pag-asa ang legal team ng kanyang ama. Ang pahayag niya ay batay lamang sa naging diskasyon sa investigasyon. Maayos naman ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ayon kay Vice President Sara. Gayon man ay pinayuhan ito ni Dr. na simulan na ang regular ehersisyo para mapanatili ang kanyang kalusugan. Sa mga susunod na araw, inaasahan na ang bibisita sa The Hague, Netherlands ang ilang miyembro ng pamilyang Duterte. Ayon kay Vice President Sara ay dadalaw daw sa ICC ang kanyang ina na walang iba kundi si Elizabeth Zimmerman, pati na rin sila Hanilet Abansenia at Kitty Duterte. Samantala ay pwede namang bumisita si Davao City Mayor Baste Duterte matapos ang halalan sa 2025. Sa darating na March 28, 2025 ay pagdidiriwang ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang ika-8 kaarawan at ang birthday wish ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte para sa kanya ay love, comfort, and good health. Matapos nga lumabas na balitang ito, ay umani agad sa samot-sari komento. So, eto mga kaubayan, no? I think, isa lang po talaga ang pwede natin gawin para matulungan po si former President Duterte. Tayong mga ordinaryong Pilipino. Isa lang po ang pwede natin gawin para makatulong tayo sa kanila. Yun po ay ang iboto ang PDP laban straight, no? Mga kaubayan, iboto po natin ang PDP laban para magkaroon naman tayo ng laban dyan sa Senado. Huwag na, pahayaan na natin yung kongreso na yan. Wala na tayong magagawa dyan. House of Crooks yan eh. Sa Senado po na tayo kailangan. No? Sa Senado po natin kailangan ng mas maraming numero. Kahit kasi anong gawin nila sa lower house, no? Kapag magdesisyon ang Senado, okay pa rin yun mga kaubayan. That's why vote straight po tayo, okay? Yan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao.